nakakasakit isipin na sinasabi nilang lahat, bayani kami. Pero nasaan? Itinuring nyo kaming bayani pero kinalimutan kami. Limot na bayani kami. Di po ba? Limot na bayani na po kami, Mr. Chair. Kaya po, nasaan ang hustisya? Bibilhin ang aming palay, 8 piso, 10 piso. Kumain ka sa Jollibee, kumain ka sa McDo. Magkano ang isang kapiranggot na kanin? 25? Eh kung isasain nyo yung 1 kilo, gaano karaming 25 pesos yun? Hindi po ba, Mr. Chair? Kaya po nasaan ang hustisya sa aming mga magsasaka? Sana po, ito pong lahat ng aming mga hinaing na ito, opo, wala po akong datos na hawak na katulad nila. Sabi ko nga po sa inyo, hindi ako master degree. Wala pa akong ganong kataas na pinag-aralan. Pero po, bilang isang anak ng magsasaka at itinataguyod ko ang magsasaka ng Occidental Mindoro. Dahil alam ko po sa mga panahon na ito at sa mga oras na ito, nakikinig sila, nagpupuni sila dahil may isa magsasaka na itinatayo ang aming antas. Mr. Chair, sana po darating oras na maipadala namin ang aming mga hinaing, ang aming mga nais pang mangyari para sa aming hanay. Kami po ay naririto upang ipaalam sa inyo na kami ay hirap na. Baong-baon na kami, hindi lang po sa buhay kung hindi pati sa utang. Baon kami. Nagpapautang po. Marami pong agency, ang Land Bank nagpapautang. Pero yun nga po, bago kami makahiram, 1 truck na papeles ang kaming kailangan. Mr. Chair, katulad ko po, at hindi lang po ako, marami po sa hanay namin, ang halos ay walang pinag-aralan. Aminin na po namin na kaming mga magsasakay, hindi ganun nakatapos ng pag-aaral, lalo na yung mga matatanda. Wala naman ganito. Opo, pero yun... Kaya nga ho kayo naririto dahil nais nating mapakinggan, makuha ang inyong punto de vista, pinakikinggan natin kayo para yung babalangkas ng batas ay maipapasok yung inyong mga konsep. Opo, Mr. Chair, ang sinabi lamang po namin ay tungkol sa requirements. Hindi po namin kayang abutin yung kanilang mga requirements. Yun po yung aming pinupunto doon. Kaya po sana, kung mayroon mang mga ahenta na nagpapahiram sa mga magsasaka, litan lang naman po natin sana yung mga requirements. Kaya po kami ay naandito. Ngayon po, sa kasalukuyan, kino-cover din kami ng aming istasyon sapagkat ang Bantay Oxy po sa inyong kaalaman ay mayroon na siyang humigit kumulang 40 member ng kooperatiba at asosasyon na kung saan ay mayroon na po itong nasa 2,000 magsasaka na ngayon ay nakaantabay sa amin kung ano po ang mangyayari dito sa aming pagdalo dito, Mr. Chair. At ito po ay ikinocover ng aming, kasi po sa tulak kami po ay ikinocover ng aming isang istasyon ng radyo, ang Care FM. Kaya po, Mr. Chair, natutuwa po kami dahil nakarating sa inyong kaalaman at inyong opisina yung aming ikinocover ng aming isang istasyon ng radyo, ang Care FM. Kaya po, Mr. Chair, natutuwa po kami dahil nakarating sa inyong kaalaman at sa inyong opisina yung aming position letter. Kaya po sa lahat ng mga nandito, sana po mabuksan ang ating mga isip na apurahin. Bigyan niyo po kami ng magandang solusyon sa aming kasalukuyang problema. Dahil, Mr. Chair, sa kasalukuyan po, ang Occidental Mindoro po ay kasalukuyang nag-aani. Nakikibaka po kami sa panahon, Mr. Chair. Hindi po namin maibenta ng maayos, gawa ng hindi namin maibilad ng maayos ang aming mga aning palay. Although binigyan naman po kami ng PhilMec
mga drying facilities, subalit hindi po sapat sa dami namin. Kaya po hiling po namin na sana po dagdagan pa ng PhilMec ang pagbibigay sa Occidental Mindoro ng mga mechanical dryer at ng mga makabagong mga makinarya. Muli, sa iyo po Mr. Chair at sa lahat po ng ririto, maraming salamat po.